Sabi niya nga yung na-deport, sabi niya sayang lang daw yung perang inilabas niya, tapos sayang daw yung dating trabaho niya na iniwan niya, hindi niya na mababalikan. Dahil sa mga illegal recruitment ng ng Canada. Marami rito. Yun. Susundo lang tayo sa aking masipag na asawa. Nung oras na 4:30 na, lagot ako. Nanonood ako Tapos biglang dumating yung dalawang anak ko na kinuod sa akin So ayun, lumagpas na. Kagabi ang lakas ng ulan. Talagang na ngayon, yung weather parang bigla-bigla na nang nagbabago Sarap ng ng tulog namin, biglang buhos ng malakas na ulan. Tapos hanggang hanggang umaga na umuulan. Pero ngayon hindi naman. Pero yung ulap, yung parang alam niyo, parang may bagyo yung itsura. Ganito na itsura ng ng panahon kapag malapit na yung mag-winter. Parang malungkot. Ano ba ngayon? October na. October 2? October 3. October 3 na dito. May ginagawa dito sa dinadaanan ko. Iba ang aking detour. Medyo na ngayon. Ito na yung masarap na panahon Yung alam mo yun, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. Sana ganito na lang lagi yung panahon dito sa Canada no? Sabi nga nila, walang perpektong panahon, walang perpektong weather. Kahit sa Pilipinas na akala mo perfect ang weather, hindi. May time na panay ang ulan diyan sa Pilipinas, di ba? Pag tag-ulan na. Dito naman yung parang pinaka yung snow. May nagtatanong nga sa akin Sabi, anong pakiramdam ng ng snow? Nako. Sabi ko mga unang 2 linggo yan, maganda. Kasi ang ganda tignan pang IG worthy ng mga picture ganyan. Pero pag tumagal na, Diyos ko po, susumpa mo na sa lamig Mahirap siya i-explain pagka hindi nyo na-experience. Pero pagka na-experience nyo, masasabi nyo na tama si Brandon Boy. Mukha lang maganda. Akala mo yung parang napaka-magical, lalo na sa ating mga Pilipino. Parang napaka-magical ng snow pagka yung unang beses mong na-experience. Alam mo yun, bumabagsak. Saka pagka yung pagka nahawakan mo siya, yung snowflakes, yung nakikita mo sa mga sa mga anime, sa mga cartoons, ganyan. Ganun talaga yung forma niya. Yung parang may mga ganun, yung may korte siya. Pagka sobrang dami at sobrang kapal na, Diyos ko po, ayaw ko na. Yun. Nandito na ako sa bahay. Dito ko na itutuloy yung aking video na putol kanina. Yung gusto kong ikwento sa inyo, parang ganito yung istorya nung naaalala nyo na naging balita sa, ewan ko kung sa Ontario yun, na merong isang agency dito sa Canada na kumukuha sila ng mga tao. Tapos, pagpunta dito, papangakuan nila ng trabaho. So, sasabihin nila kung magkano sasahurin mo, ganyan. Yung pala, pagdating nila dito, ang kanilang papel, tourist visa. Tapos pagtatrabahuin lang sila ng minimum, tapos magiging call center lang sila. At ang magiging trabaho pa nila, manghikayat din ng mga katulad nila. Yun, yung nabalita yun Pilipino rin yung yung may-ari nung na agency na yun Ngayon, ganun din yung nangyari dito sa sa mga kababayan natin na iba naman yung scheme, hindi naman call center, construction naman. Sinasabi ko sa inyo, yung mga nanonood sa akin, mga kung pinapakinggan nyo lang to, tignan nyo yung mga agencies na na makukuha nyo. Tapos i-double check nyo rin kung baka naman hindi ang laki-laki ng mga sinisingil sa inyo, tapos akala nyo ang mabibigay sa inyo work permit, yung pala lang, tourist visa lang or visit visa lang. Kasi dito sa Canada, dati po kasi kaya okay lang yung ganyan, kasi yung visitor visa, pwede mo siyang i-convert as work permit.
Hindi na po ngayon pwede yun. Mahigpit na po ang IRCC about sa mga ganyan. Kapag kayo po ang hawak nyo tourist visa or visit visa, kung ano yung visa nyo, yun lang ang pwede nyo gawin. Ngayon pagka nag-cross kayo at nagtrabaho kayo, illegal na po yun. Ngayon ganun yung nangyari sa mga kababayan natin. Ang pangako sa kanila, ang malala dito, ang pangako sa kanila, $30 per hour. $30 per hour. Isipin mo 'yun. Sa sa Canada, yung $30 per hour medyo mataas na 'yan sa pasahuran. Kasi ang minimum sa sa mga provinces dito sa amin $16. Isipin niyo 'yun, above minimum na 'yun, yung 30. Malaki na 'yun. So, 'yun ang pangako sa kanila. Ngayon pagdating marami sila eh. Ngayon pagdating dito sa Canada, di trabaho sila. Hindi ko alam kung kasi hindi nabanggit eh. Pero posible naman yun na hindi mo alam na ang hawak-hawak mo hindi work permit, hindi work visa. Ang hawak nyo lang visitor visa. Nagtaka daw sila, yung pasahod sa kanila is under the table. Cash job lang. Tapos, okay lang naman yung ganun kasi syempre kumikita ka na rin. Ang problema raw, yung pinangako sa kanila na $30, ang binibigay lang daw sa kanila $15 lang. Below minimum pa. So, syempre, nakailang buwan na raw sila. Naka 5 months na raw sila. Syempre, hindi niya na raw matiis yung pasahod sa kanila kasi nga ang pinarami sa kanila na alam naman daw nila na as in illegal na hindi sila work permit. Ang niya nga raw, hindi niya raw kaya yung pasahod kasi nakukulangan daw sila sa mga rent, sa mga bilihin nila. Baga maliit yung pinapasahod sa kanila. Kaya pumunta raw sila sa mga proper authorities. Ngayon, ito ang nangyari. Pagkadating daw nila sa authorities, sinabi niya raw na ganito, ganyan, yun nga yung sinasabi ko na mababa yung pinapasahod sa amin, ganyan. Matagal daw yung interrogation sa kanila na nangyari. Tapos, imbis na na matutulungan sila, ayun, sila ang na-deport. Yun ang masakit. Ang sinisisi nila yung agency na hindi naging tapat daw sa kanila kung ano yung gagawin. Tapos nagbayad pa raw sila ng magkano para makapunta rito. Yun nga problema eh. Yung sinasabi ko rin sa mga viewers ko na kapag merong involved na pera, yung sa magdalawang isip kayo kasi usually sa mga agencies natin sa Pilipinas, yung mga trusted agencies natin, hindi sila nagpapabayad. Ang mga usually na mga babayaran nyo lang ng mga malalaki dyan, yung mga IELTS exam, yung medical. Other than that, usually yung mga airfare, yung mga walang bayad. Laging si employer ang may cargo ng mga ganyan. Anyway, yun nga ang nangyari. Syempre inimbestigahan din yung yung company na kumuha sa kanila, yung nagpapatrabaho sa kanila. Na nahatulan naman daw yung company na yun kasi illegally hinire sila na naka tourist visa lang sila. Hindi sila naka work visa. Ang nangyari daw, yung may-ari nahatulan ng 20 months house arrest saka $50,000 na fine. Pero ganun pa man, mukhang matagal na raw ginagawa ng ng agency saka ng ng construction company yung ganun kasi mas nakakamura sila sa labor. Yan nga yung nirereklamo ng Canada dati pa na na-abuse yung mga immigrants, yung mga temporary foreign workers na na-exploit dahil sa ganyan. Kasi syempre dati personally sa akin tingin ko yung $15 kasi i-compute mo sa nasa Pilipinas ka pa lang. I-compute mo kung magkano yung $15, malaki na di ba? Tapos mag-iilang oras ka pa dito. Tapos akala mo ganun lang kasi putang laki ng sasahurin ko, ganyan. Pag pumunta ako doon, iniisip ko na kung ano yung mga mabibili ko, yung mga ganyan. Yung pala, hindi mo iniisip na pagdating mo dito sa Canada, yung $15 na yun, maliit lang pala. Hindi pala yun yung kasi syempre yung gagastusin mo rito, dollar din, mga ganyan-ganyan. Ngayon, mapapaisip ka,
buti na lang nung yung na-hire kami dito, ang sinabi sa amin dati $15, naalala ko yung $15 lang. Pero nung pagdating dito, iba naman pala yung rate. Sabi ko, buti na lang iba yung rate natin dito, sabi ko sa mga kasama ko. Pero yun, yung na sabi niya nga nung yung na-deport, sabi niya sayang lang daw yung perang inilabas niya, tapos sayang daw yung dating trabaho niya na iniwan niya, hindi niya na mababalikan. Dahil sa mga illegal recruitment ng ng Canada. Marami rito. Pero yun lang, inaano ko lang, ang sinasabi ko lang dito, yung sa mga nag-a-apply lalo na sa panahong ito, na andyan na yung lahat ng information sa internet. Double check, triple check nyo kung anong company, anong agency, basta kung ano yung papasukin nyo. Unang-una sa lahat, kapag nakita nyo na ang offer may involved na cash, magdalawang isip na kayo. Ngayon, pagka merong minamadali kayo, limited slots available, yung mga ganun. Usually, yan yung parang nangaano sa inyo, nang didemonyo na, kailangan ko na kumuha ng ganitong pera para pambayad. Magdalawang isip kayo kasi hindi ganun ang proseso. Dito ang proseso, puro antayan. Yung sa mga nangyari sa amin, talagang maghahantay kayo. Kukontakin kayo ni agency na papasa kayo ng ganitong papel, ganito, ganyan. Pero hindi kayo mamadaliin na bilisan nyo kasi baka maubusan kayo ng slot. Huwag mga ganon. Pangatlo, gagawin nyo, magtatanong kayo sa mga grupo kung ano man yung industry na papasukan nyo. Kunyari, sa pagiging butcher, magtanong kayo sa mga group, meron bang naka-experience ng ganito, meron bang naka-receive ng ganitong email sa ganitong company, paki-double check naman po kung meron ganito. Maraming mga sarcastic dun na yan, peke yan, pero usually yun, pag mga ganun, peke talaga. Pero yun, advice lang to sa mga sa mga kababayan ko na gusto pa rin pumunta ng Canada. Hindi lang naman sa Canada to sa UK, sa New Zealand, sa Australia, yung mga magagandang sabi nga nila, pagka napunta ka sa mga gantong bansa, life-changing talaga. Kaya lang kung ikaw naloko naman, life-changing din kasi ubusin niyo yung budget mo, ubusin niyo yung pera mo, no? Yun lang, napakadami na naman nito at marahirapan na naman ako mag-edit. No? Yun lang. Like, share, subscribe yung mga alam niyo na. Sige na, paalam.